Ang Laguna ay matatagpuan sa timog silangan ng Maynila at parte ng Calabarzon Region. Meron ng view ng Laguna Divide dito sa kanan natin. Oh. Dito din isinilang ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Grabe kita dito, laki ng field. Oh. Part na to ng Laguna mga tropa. At maliban nga sa pagiging historical nito, binibisita din ng Laguna dahil sa mga magagandang attractions sa probinsya. I stand corrected. Meron palang part dito na parang medyo pa-assault or matarik. Kaya sa video na ito, pupuntahan natin ang pinakamataas na waterfalls na matatagpuan sa bayan ng Louisiana. Kasya ba yan dyan? Yan, dito po. Yan mo, talaki din yan. Tagalan ko na lang. Rinig na yung ragasan ng tubig mula dun sa falls. So feeling ko malapit na. And ito na siya. Tindaan. Sa pababa pa yan dun. Lahat ng binaba natin kanina is aakitin natin yan. So yung 20 minutes nag-isang oras. And we are back for another video. Yeah, good morning. Magandang umaga sa inyo. Magsi 6:30 na. Nandito tayo sa magandang bayan ng Pinilla at bababa tayo sa Laguna. Bibisitahin na natin yung isang falls dito sa Laguna. Nagkaayaan lang kami ng mga high school friends. Nag-ride out kami mga 4 AM. And from Tondo, dumaan kami ng Aurora Boulevard, then binaybay namin yung Ortigas Avenue until makarating kami sa Baras and here sa Pinilla. So kumain na kami sagdat kanina, no? Almusal. Since sobrang aga namin, ang bilis lang pala ng biyahe. But yeah, pababa tayo ng Laguna ngayon. Bibisitahin natin ito isang falls dito. First time natin pupuntahan ngayon, no? So hopefully magtuloy-tuloy yung ganda ng weather. So yun, kita na yung mga windmill dito. Hindi ko lang alam kung nakikita sa camera since medyo nasa atin nakatutok yung araw, no? Pero ito na yung bundok kung nasan yung mga windmill. Ayun, no? Papasukin na natin tong kurbadaan ng Pinilla. Na-enjoy na natin tong ride na to kasi sobrang aga nga namin. Baka mag-chill na lang tayo ng takbo dito. Meron ng view ng Laguna Divide dito sa kanan natin, oh. No? Napakaganda ng umaga talaga. Yung tropa yung kasama natin. Paangat eh. Lumipad yung puwet ko. Grabe tuloy na yun. Nandito tayo sa Paete, Laguna. And papunta tayo ng Pagsanhan. Actually hindi, Louisiana ang punta natin. Lalagpas tayo ng Pagsanhan konti. So yun, pag nakakita na kayo ng mga ganitong lumang bahay, part na to ng Pagsanhan. Ito yung simbahan nila, oh. At ito yung municipal hall nila. Ano, Pagsanhan, Municipal Government of Pagsanhan. Grabe, no? Old school yung itsura. Nandito kami sa bayan ng Cavinti. Naghahanap kami ng mabibili ng pagkain dito kasi ito na yung huling bayan na matadaanan namin bago yung falls. Naghahanap kami ngayon ng mga lutong ulam, mga karinderya siguro or sa Alphamart. Meron dito. May daan na kami bridge dito. May parang naliligo sa wala. Medyo sarado pa kasi sobrang aga namin. Mag-alas 8 pa lang. Ito may Alphamart dito. Tingnan natin. Tinanong namin yung nagbabantay dun sa store, yung clerk, kung may nabibilang ba dito sa papasok ng falls mismo. Di niya rin sure masyado, pero malapit na yun dito yung falls. 6 kilometers na lang, so mga 10-11 minutes away mula dun sa Alphamart. Hindi na lang, mararating na natin yung falls na pupuntahan natin today. Grabe yung kurbadahan din dito sa Cavinti or dito sa part na ito. Nakakatakot lang kasi medyo malubak din yung daan. So habang umukurbada ka, may mga lubak ka rin madadaanan. So talagang pag dumaan kayo dito, ingat-ingat talaga. Malapit na tayong kumanan mula sa road na ito. Ito na yata, yung may truck. Tama, dito naman yung may truck. Ayan, may signage pala sa labas. Hulugan Falls. Nakalagay dito sa taas.
Ayan o. Kasi ito, meron palang fee. Tingnan natin kung magkano. Morning, sir. Punta pong calls. Kayo sir, magtatlo. Tatlo. Ako po kayo, sir, bumaba. Bibigyan po muna kayo ng guide. Oh, sige po. Magkano po yung guide? Dito po ang expenses po dito sa parking po ay 25 ang isang motor. Tapos kung magmula po parking hanggang dulo, kayo pa yung magta-tricycle pa, 20 pesos per head, included po yung guide. Okay. Registration po naman, 70 pesos. Per head? Yes. Sa tour guide, minimum po namin 500. Sa tatlo na yun? Apo. Tapos kung kayo po yung maglalangoy, meron kami dun life vest. Inaarkila din po. Apo, inaakila din. Saan kami magpa-park pala? Dun po sa baba, malapit sa registration area. Pagliko nyo, nandun nakakausapin na agad kayo. Bibigyan na agad kayo ng tour guide. Dito sa registration, kung saan kayo magre-register, registration booth. Dito rin pala yung mga parking. So yun, register muna tayo. Meron po dun sa ulugan. Meron lang mga 5 minutes mula sa bungad ng kalsada kung saan kayo makakuha ng tour guide papunta sa registration booth at parking. Upon registration, i-orient na din kayo ng mga tour guide sa haba ng trekking, mga do's and don'ts sa lugar at kung anong may expect nyo sa pagbisita nyo dito sa Hulugan Falls. Mula naman sa registration booth, meron lang mga 10 minutes na tricycle ride papunta sa mismong jump-off kung saan magsisimula ang adventure. So yun, dito na kami sa may pababa ng Hulugan Falls, dun yung jump off. Wala dun sa registration office or yung pinaka-office nila is magta-try kayo ng mga 5 minutes lang, 5 to 10 minutes, mabilis lang, tas 20 each yung babayaran nyo. And kailangan nyo rin bayaran yung tour guide, so bali, tatlo kami, 60 plus 20 dun sa tour guide, so 80 pesos. Then, mula doon, ibababa kayo sa jump off, puro hagdan naman siya. Kasi ito yung madadaanan nyo. So hindi mahirap yung trek since nasementado na siya at hagdan-hagdan, so hindi na kayo mahirapan. Hindi rin ganun, hindi na siya maputik since sementado nga. And sabi ni Ate Jennifer yung pangalan ng tour guide natin is 15 to 20 minutes yung trek, pero depende pa rin syempre sa pacing nyo. Grabe, tahimik na dito. Meron palang tatlong falls dito. So isa yung Hulugan, yung dalawa close in summer, wala masyadong tubig dun sa dalawang falls, so close muna siya. Pero usually pag maulan daw, malakas daw talaga yung agos ng tubig. And 5 minutes from jump off, meron na kagad resting place, may mga upuan na agad. So yun, I stand corrected. Meron palang part dito na parang medyo pa-assault or matarik. Sabi dito, dinadaan natin ngayon, matarik siya. Pero may mga handles naman, like this. So yun siya. Sobrang pababa. Bubo ko na yung baga. Lumulukot na ka. Lumukot na agad. Pataas. So medyo matarik yung pababa na yun. So yung una, first 5 minutes gradual, then may assault. So yun, after nung matarik doon, matarik pa, puro pababa na pala to. Kasing puro descent na talaga papunta dun sa falls. Buti na lang sinemento. Kasi kung hindi nakasementado to, baka hirap babain. Puro matarik ko. Watch your step, watch your step. So mula rito, rinig na yung ragasan ng tubig mula dun sa falls. So feeling ko malapit na. And ito na siya, yung daan. Sa pababa pa yan dun. So, feeling ko nandun yung banda yung falls. So medyo rinig na siya dito. At may narinig na rin tayo mga tao dun sa baba. Yan, mga nagsisigawan. May enjoy na nila yung tubig. Ito na pala yung falls. Ang Hulugan Falls ang pinakamataas na waterfalls dito sa Laguna na may taas na around 70 meters or 230 feet. Nasasakop ito ng Barangay San Salvador sa bayan ng Louisiana. At long before it became a tourist spot dito sa probinsya, ay dito sa tuktok mismo ng falls nagpapaligo ng kalabaw ang mga local farmers. Ayon sa lumang kwento, isa nga sa mga alaga nila ang nahulog sa falls na ito dahil sa lakas ng agos ng tubig at ito na din ang naging dahilan kung bakit tinawag itong Hulugan Falls. Nagsimulang sumikat ito noong taong 2014 kung saan may isang magandang photo ang nai-upload sa social media na naging sanhi para simulang bisitahin ito ng mga turista. Mula noon hanggang ngayon, isa na nga ito sa listahan ng mga dapat puntahan kung sakaling mapapabisita kayo sa probinsya ng Laguna.
Lamig. Tapos meron parang cave dito na malaki. So yun, it's almost 2 p.m. So pabalik na kami ng jump off. And lahat nung binaba natin kanina is aakitin natin ngayon. So yung 20 minutes, nag-isang oras. Mahirap kasi matarik. Puro paangat tuloy-tuloy, assault. So bali nalinaw ko na kay ate Jennifer. Ang tour guide is 1:5. Kapag 10 na kayo, dun pa lang magdadalawang tour guide. Yung babayaran nyo. Tagaktak pahawis natin na ito mamaya. Take 5. Ito yung view nyo dito. Purong kagubatan. Narinig yung hingal ko ah. Yung drone shot pala na pinakita ko kanina, that was taken around June or July. Kaya medyo malakas yung tubig na umaagos dun sa falls. Binigyan tayo ni Kuya Mario ng copy ng drone shot para lang meron tayong aerial view ng falls. Yun, medyo ano yun, tag-ulan yun kaya medyo malakas yung agos ng tubig. Eto na pala yung matarik. Yun, yun yan sa taas. Ito yun, matarik na daan. Perfect day for a leg day. Grabe. So yun, paalis na tayo dito sa Hulugan Falls. Dito yan sa Louisiana, Laguna. And yeah, sobrang solid, no? Sobrang solid ng experience natin dito. First time natin pumunta kasama ang mga tropa. Tatlo lang kaming bumiyahe. At talagang nakaka-refresh yung tubig dito sa Hulugan Falls kasi malamig yung tubig. And yeah, kung babalakin yung pumunta rito, madali naman siya makita sa Google Maps. So easy lang. Maganda yung way pag sa Baras kayo dumaan kasi yung mga nadaan namin kanina talagang puro maayos na palayan, mga scenic view ng daan. Pero may isang daan pa dito yung sa Muntinlupa na way, pwede rin kayo dumaan doon. Muntinlupa, Alabang, then ang labas nyo rin doon sa may Pagsanhan. Walang signal pala dito masyado. Dun sa registration, wala masyadong signal, lalo dun sa pagbaba ng falls, wala na talaga signal. So ngayon mag-aanap pa kami ng isang kainan dito or kapihan, or tingnan natin kasi nakakagutom yung paakyat. Grabe, yung tarik na inakyat namin, bali wala yung mga kinain namin ng tanghalian. Kung papalakan nyo pumunta ng Hulugan Falls, mas maganda siya, or they suggest na pumunta kayo pagka around October, September, or yung mga bandang rainy season para mas malakas yung agos ng tubig. Kung gusto nyo makita siya ng full force yung Hulugan Falls. Pero syempre, ingat pa rin kayo dahil nga pag malakas yung tubig, malakas din yung current dun sa baba or sa pinaliliguan. Pero may mga vest naman and talagang doble ingat lang kayo or mag-ingat lang kayo. But yeah, yun daw yung mga magandang season or yun daw yung mga season na maraming pupunta dito sa Hulugan Falls. At meron pa kayong dalawang falls na mapupuntahan maliban sa Hulugan. So, solid din. Pag summer, sarado siya kasi walang tubig. Yung Hulugan ngayon, yun, medyo konti yung tubig. Lumalakas-lakas ng konti pero iba pa rin siya pagka rainy season or yung wet season.
And yeah, yung mga prices, kung nakamotor kayo, ang parking is 25 pesos. Kung 4 wheels, 50 pesos. Tapos merong 20 pesos na bayad sa tricycle mula sa tourism office nila, yung pinaka parang ang barangay nila, hanggang dun sa jump off, ihatid kayo ng tricycle. 20 pesos yun. 70 pesos sa environmental fee. Kung arkila kayo ng vest, 70 pesos din. And yung tour guide, 500 isa. So 1:5 siya. Yung trek niya sobrang dali lang, 15 to 20 minutes. At nakasemento naman yung dadaanan nyo na puro mga bato. So halo siya ng nakasemento tsaka mga bato. Pababa, medyo matatarik lang yung mga dadaanan nyo. May hawakan naman na made of bamboo. So okay na okay din. Sobrang ganda ng lugar. I mean, talagang pwede kang ma-disconnect sa ingay ng syudad. So kung naghahanap ka ng something or ng way para mag-unwind saglit na malapit sa Manila, kasi 3 to 4 hours away lang to from Manila. Ganun lang kabilis yung biyahe. Grabe, sobrang solid dito sa Hulugan Falls. So yan, samahan nyo pa kami. Let's go. Medyo mainit. Time check, mag-alas 3, 2:45. Woo! So yun mga tropa, no? Tapos na kami magmerienda. Actually, kain na nga yung ginawa namin, parang early dinner eh. Pero kasi alas 3 pa lang or 4, mag-alas 5 pala. Medyo nagtagal kami ng konti dun sa Jay's Coffee. Nagpahinga, nagkwentuhan, and yeah, kumain ng heavy meal. Sobrang solid ng araw na ito, no? Yung napuntahan natin yung Hulugan Falls. This day, first time natin makapunta dun sa Laguna. Specifically sa Hulugan Falls. And yeah, kung naghahanap kayo ng kung nag-nature tripping kayo at falls ang trip nyo, pwede nyo puntahan yung Hulugan Falls. Yung mga prices, nabanggit ko naman kanina kung magkano or ano yung mga estimate or ano yung mga babayaran nyo pag pumunta kayo ng Hulugan Falls. Yeah, maraming salamat sa pagstay hanggang dito sa dulo ng video. And maraming salamat sa panonood, sa pagsubaybay, sa pagtapos ng video. And kung may naisip kayo ibang kung pwedeng puntahan, pwede kayo mag-comment dyan sa baba or sa comment section. Bibisitahin natin yan. Again, maraming salamat sa panonood. Ingat sa mga nasa biyahe. Ride safe sa mga nagmumotor. And I'll see you guys on the next video. Ciao! Woo! Kurbadahan ng Rizal! Let's go! Buta nakasya ba yan dyan? Yan, dito po. Yan mo, talaki din yan. Tatagalan ko na lang. Wala, mabisil ko din. Hindi, tinagalan niya talaga. Kasya.